Kakaiba yung lugar oh. This is it. Ilalagay na natin ang quick shifter para sa Z1000. Sa mga hindi nakakaalam, 2 taon na sa akin yung device na yun at hindi ko alam bakit hindi ko nalagay. Siguro dahil nakakalimutan ko. At saka kaya ko namang mag-shift kahit wala yung device na yun nang hindi nagka-clutch. Manual kong pinapasok ang gear nang hindi ko na kinaganyan yung clutch, no? Ano bang tawag dito? Sinasakmal. Bago natin install ang quick shifter dito sa Z1000, huling demo ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang pag-shift ng walang clutch. Pero syempre, kapag magpe-first gear ka, ipapasok mo ng ganyan, mag-clutch ka muna. Okay, let's go. Dito, kapag aarangkada ka na, no, habaan mo lang yung arangkada, huwag mong bibitinin. Tapos bibitawan mo yung throttle, tsaka mo ibabalik, parang ganyan, no? Ganun, no? Tingnan nyo. Pag binitawan ko yung throttle, ipasok mo yung gear, tsaka may gas. Third gear tayo. Ganon. Fourth gear. Fifth gear. Sixth gear. Kapag naman magda-downshift nang hindi ka na nagka-clutch, baliktad naman, babombahin mo ngayon yung throttle, tapos isaksak mo yung low gear, ganyan, o. Kaya nakita mo, yun, o. Tapos upshape ulit, ganyan. Dahil kapag hindi mo ginas ulit pagkatapos mong ipasok yung gear, ang mangyayari, alam mo yun, mag-engine brake kasi siya, kaya mo igagas ulit para hindi masyado malakas yung effect ng pag ganon. So, ngayon ilalagay na natin yung kick shifter. Tignan natin yung kaibahan niya dito sa ginagawa ko na manual na pag-shift. At sana maging maganda yung result at pumwede siya, no? Kasi hanggang ngayon hindi ko alam kung talagang pwede talaga siya. Ito, ang device na to is binili ko ng nasa 22,000 pesos noon. At pre-order siya, 2 buwan hinintay ko sa Motoscoot. So, sa Motoscoot natin siya binili, kaya naman sa Motoscoot din natin siya ipapalagay. Alright? Actually, kilala nila ako eh. At saka, alam nilang ang tagal ko nang hindi nilalagay ito. Alright, so, diretso tayo ngayon doon. Nakalawit. Ba't may nakalawit dyan? Yung rubber ng bumper lumilipad, oh. Daming motor. Kaninang pagpunta ko dito, walang masyadong motor eh. Halos kalahating oras akong walang nakakasabay na nakamotor. Uy, nakarimap yung truck, nabura. Kamis din gumala sa Maynila. Doon sa Motoscoot pala, merong restaurant doon na masarap yung kebab. Di ako kasya. Tatama sa side mirror ng expander ba to? Oo nga, no? Mobombet yung busina ng truck sa likod ko, ah. Ay, alam, may nanguhula eh. Ang galing ng plate number niya, 25547. Tapos kulay blue yung LTO sticker nyo. Ano ibig sabihin niya, no? Diplomatic. Sige Kuis, kaya mo yan. Shoot mo. Yung swelas ni Kuis ang taas, oh. Kapal na swelas niya, no?
Ano nangyari? Nag-redirect. Ayun dito, kakanan na ako sa Quezon Ave. Ay tama ba? Ay hindi pala. Buti na lang. Doon pa pala ako kakanan. Katakot pumasok dito. Woohoo! Gumagalaw ba yung mapa? Ayun, gumagalaw. Kundi mag-iikot-ikot ako dito. Ito na ang UP. Ang ganda dito oh. Malayo pa dito yung SLEX ah. Bakit may signage ng SLEX agad dito? Ah, ito naman Ateneo de Manila University. Ano ba? Lapit-lapit lang pala sila oh. Ayun oh, ang ganda nung entrada nila oh. With Ateneo sticker entrance. Parang expressway yung entrada ng eskwela eh no? Oh, go na daw ah. Go daw ha. Sabi nung enforcer ha. Ayan yung signage sa may SLEX. Eh di ba malayo pa dito yon? Grabe, malayang malaya ako dito. Ah! Ang lubak dito. Ito na yung kanto. Ayun ang pangalan niya, Hasan Kebab and Steaks. Ayan, try nyo yan guys. Dito lang yan sa Katipunan. Masarap dyan. Yan yung hindi makakalimutan ng misis ko. So ito na yung Motoscoot. Alam nyo na to. Madalas na ako dito. Ayos naman. After 2 years yung quick shifter na may lalagay na. Mas vlog mo ito, nagpa-tune ka ng ayos mo ay nagpa-lower ba? Oh, lowered, remap. Ngayon, pintura naman. Ito yung quick shifter natin. Ito yung brand niya, Hilltech. At itong quick shifter na to ay para sa Z1000 talaga. At dito natin yan in-order. So, dalawa yung package niya. Ito yung isasaksak, I think sa may bandang spark plug. I'm not sure, ganon. Tapos ito sa may bandang cambio, ganon. At look who's here. Anong gawa mo dito? Anong gawa mo dito? Bakit ka dito? Bakit ka dito? Galing siyang Taytay. Ganda ng decal oh. Hanggang swing arm. Ganda ba? Oo, maganda. Tsaka maganda yung pagkakalagay oh. Ikaw lang multistradang ganyan ah. Ang paglagay ng quick shifter, kailangan tanggalin yung fuel tank dahil may connection yung quick shifter natin dito sa may papuntang spark plug yata. Dito naman ilalagay yung para sa cambio. Thank you. Bye-bye. Tapos ang aking Z1 sa wakas na-test drive na kanina. So narinig ko sa kanto maganda yung shift. So gusto kong ma-experience na tayo yung mag-shift for the first time. Ang supply ng RPM sa kanya sir, 6,000. Pero mas maganda yung package niya. So dapat 6,000 muna bago we ship. Bagay okay na yun, yung 6,000 RPM na yun. Oh, bigyan natin sila sticker. Wala dito sila lang Android head unit. Sir oh, Ba? nagtitinda kayo ng head unit pang high ace dyan? Magkano sa inyo? Depende sa package yan. Ah, may package din? May TV din kayo ganun? Ah, meron din. Wow. Sige po boss oh. Thank you. Thank you rin. Sabi nasa 6,000 mas ideal mag quick ship no. Sa ngayon pa clutch muna tayo. Excited ako. Gusto ko marinig. Dito sa Along Katipunan matatry natin to. Dito traffic pa eh. Sabay 6,000 RPM ito. Oh, sige. Wow! Pwede! Angas! Ang smooth! Grabe yung Z1000. Upgradable eh no? Grabe yung hataw natin dito. Pero mukhang dinala niya ako sa EDSA eh no? Woo! Sarap! Woo! The best. Sobrang bahagya lang na pagkalabit, pumapasok siya. Woo! Grabe.
grabe, the best talaga yung Hiltech pagdating sa mga Kawasaki bikes. Alam nyo ba ng mga unang labas ng Z1000 is wala silang gear indicator. So bibili ka ng Hiltech device para magkaroon siya ng number, alam mo kung anong gear ka. So ganun din yung brand niya. Kaya nung nalaman ko na Hiltech yung brand ng quick shifter na available sa Z1000, in order ko kaagad kasi trusted brand na siya ever since para sa mga Kawasaki bikes. Dito na ako sa ilalim pumasok at dito na natin masusubukan ang quick shift mula first gear hanggang 6th gear. So sundan lang natin yung 6,000 RPM para smooth yung pasok. Eto na, takbuhin lang natin hanggang 100. First gear muna tayo then hataw. Solid, no? Parang binili mo sa kasa na may quick shift talaga. Wala kang maramdaman na bahid ng nilagay mo lang yan. Parang release from kasa. Yun lang yung auto blip, hindi natin mapapalagyan dahil cable throttle lang siya no? Hindi siya yung ride by wire kung tawagin kaya mano-mano tayo yan. Itong Z1 natin parang second gen ng MT-09, may quick shift pero walang downshift na automatic. Sarap. Meron tayong nakikitang wire dito. So yan yung switch niya para dito sa shifter natin Yan yung parang sensor niya And then merong nakalagay dito yung square na ganyan, nandito siya. Tapos sinaksak sa apat na injector siguro yun Okay, so super satisfied naman ako. Nakita nyo naman yung takbuhan natin kanina sa traffic at sa expressway. And maganda naman dito, kung hindi mo trip gamitin, di huwag kang mag quick shift, mag clutch ka na lang, di ba? Maganda na yung nandyan lang siya, naka ready. Anytime pwede mong gamitin pagka nahataw ka at nabitin ka sa arangkada, ganon. Ganon din sa ZH2 ko, pwede ring i-off, pwedeng i-on. Pero maganda rin na naka-on lang siya lagi, hindi naman siya sagabal Ngayon mas naging madali ang pagdadrive sa Z1. Meron tayong assist sa shifting. Ano bang ayaw mo sa Z1? Siguro yung bigat na lang Yung tunog maganda, yung forma maangas, hindi naluluma. And ang dami ring mga bagong big bikes na medyo hawig sa formahan ng Z1. Kaya never akong nagsisi na nagkaroon ng Z1 kasi yung tunog talaga tsaka yung forma nito, yun ang pinakagusto ko. And then yung pyesa niya, ang dali. Tapos may tropa ako na nag-parts out ng Z1. O di lahat pwede mo palitan, di ba? Uy, ganda. Anong kotse yan? Parang peanut, di ba? Parang peanut na may balat. Dapat di ka maabutan ng ulan, makulimlim pa naman. Kanina dumaan tayo sa EDSA, di ba?
O pagdating mo dito, basic na lang yung mga traffic na ganyan. Mukhang masaya dumaan doon ah. Medyo maaga pa naman, nasa 2:30 pa. Bababa tayo doon. Ay, road close. Pero motor pwede. Sana. Pwede kaya? Thank you. Sabi nung nakamotor pwede. Eh di pwede. Tayo ngayon si Red Explorer. To, gumawa na sila ng mga road dito. Sayang nga naman yung gilid ng ilog kung di nagagamit. Pang less traffic nga, no? Sa kaya tayo lalabas niyan, no? Sa may Balibago, no? Pero pandaan sa kabila, oh. Woohoo! Sarap! Napapa-woohoo lagi ako. Eh, ba't do not enter? Paano yan? Dito na lang tayo. Doon tayo, doon. Pwede kaya dito umakyat? Pwede ba umakyat dyan? Ay, diretso natin. Para pwede naman doon, no? Pero tayo si Red Explorer, so didiretso natin to. First time po na dumaan dito. Marami lang bata, no? Kaya i-chill lang natin, no? Ganito pala dito, no? Ano kaya yung dulo nito? Mild na lang yun, ha? Nagugulat sila, eh, no? Labas dila pa siya, eh, no? Hanggat may dumadaan na tricycle, eh, diretso natin. Naku, wag lang sana may dulo to, no? Oh, may tulay na naman dun. Mukhang masaya dito, ha? Maraming bata. May basketball court pa. Nakakatakot mag-rev dito, eh. Oh, wala, request nila, eh. Wow, ang daming bata. Anong tulay to? Ah, sa may friendship na to. Ay, anong lugar to? Grabe, oh. Walang hanggan yung ano, yung kalsada. Eh, chill lang natin. Ang daming tao dito, ah. Kunyari, tiga dito lang tayo. Saya dito, oh. Ayun ang nakakamiss, yung nagbabasketball sa tabi ng kalsada, oh. Diba? May dead end kaya to? Boy, pwede magtanong? Ano ko rin niya papunta yun, eh? Purok 5. Ala yung dulo yun, eh? Meron pa akit. Ah, akit pa ganun, no? Ah, okay, sige. Purok 5. Okay, iba yung lugar, oh. Hindi ko na kaya to. Grabe. Hindi ko na natuloy. Ito. Saan palabas to? Nasaan na ako? Akalain mo yun, napunta ako dito. Saan kaya ako napunta sa Angeles, no? Nasaan ako? KFC, ah, okay. So sa kaliwa ko, Abacan Bridge, alright. Alam ko na, gets ko na. Doon ako nagpa-duplicate ng sushi nun. So ito ay pauwi na sa amin. Sumabit.
Hindi niya kasi nakikita yung ano, right side niya dahil may kutsyon, no. Sumabit lang yung bumper, so wala, babayaran mo lang doon yung bumper. Alright guys, see you next vlog. Hanggang dito lang. Read for speed.